is a in the usual Marcosian style or Marcosian fashion. Ito ay excessive use of force. Dahil alam naman nating lahat, bagamat may kinakaharap na kaso, si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenteng tao. Correct. Kahit ang mga miyembro ng Kingdom of... Makakorekto si MJ. Hindi, pero totoo. Hindi po violente ang mga taga KOJC. Hindi violente si Pastor Kibuloy. Wala naman po siyang record na violente siya. Ha? Kaya, naku, kayo talaga. Kapaka-OA. Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenteng tao. So, paano nila ipapaliwanag yung 2 batalyon na nagpinaghalong sundalo at pulis? These are state forces na never before seen deployed. Siguro nung panahon lang ng Marawi. Pero yung Marawi, combat yun eh. Ito isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kundi excessive use of force and hubris. Ego tripping na rin ito, Jay. Yun ang mabigat na sinabi ni Attorney Vic. Si Attorney Vic po yung nagsasalita, no? At ego tripping. Yun po rin ang sinabi kanina. Doon sa mga hindi pa nakapanood, meron po tayong interview kay Sir Jay Sonsa. At yan din na sinabi niya na talagang pinapakita nila yung kanilang power. So in short ay nagyayabang, nagfi-flex na muscle. Teka muna. Pag kayo kumontra sa amin, may kalalagyan kayo. Kaya this is purely political. According to them. Mamaya sasabihin ko yung aking side. What do you make out dito sa, I'm sure by this time, alam mo na ang nangyari dito sa Davao, itong paglusob ng batalyon ng mga Special Action Force, armed to the teeth, ang tawag nito, nilusob itong mga compound ni Pastor Kibuloy ng KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ba kasi alam ko, matagal kayo nagsama ni Bonget. Ano ba ito? Is this... Para dun sa mga hindi nakakaalam, ito po si Attorney Vic ay dating Executive Secretary. Ito po yung talagang parang kanang kamay. Siya po talaga ang ito si Attorney Vic, ang parang Senator Bongo ni PRRD. Ito yung talagang kasama niya. At ito po si Attorney Vic ang naglatag ng kinapanalo ni President Marcos nung eleksyon dahil siya talaga ang trumabaho niyan. Siya talaga ang naglatag niyan. Kaya nga binanatan pa natin si Attorney Vic dati, no? At kaya nga naunawaan niya naman 'yon. Dahil siya pa nga ang gumawa ng paraan na hindi makasama sa debate itong si Marcos. Kaya ito may inside knowledge doon sa inside head, intelligence, character ni President Marcos itong si Attorney Vic. Expected, nakaplano ba ito o ito ba isang pagkilos na dapat maunawaan ng gusto ng taong bayan? Yun lang, sabi dito, kanang kamay pero pinaalis. Alam naman natin. Kasi, again, this is not isolated case. Maraming pagkakataong nangyari kay Marcos na talagang ultimo, pareha sila ng SMNI. Sino bang tumulong din sa SMNI? Sino bang nagpadebate ng personal para hindi mag-attend ng debate? Kasi lalamunin talaga nila Isko, ito si BBM. Lalamunin ito ni Lacson. Hindi talaga nagpadebate. Anong ginawa ng SMNI? Sila pa nga ang gumawa ng sariling debate ni Marcos. Pero pareha silang binanatan. Attorney Vic at SMNI. Ganun po ang kanilang karakter. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sabihin na natin yung totoo. Black is black. At alam ko kahit bashers, alam nila yan. Nasa karakter talaga ng Marcos yung ganyan. Hindi tumatanaw. Sino bang nagpalibing? Sa tatay nila na ang tagal-tagal hindi mailibing sa libingan ng mga bayani. And yet, ginawa kay Sara yan. Gaganap ngayon is unexpected. At it's very out of his character. Yun. Unexpected. As per Attorney Vic,
hindi niya ine-expect gagawin ito ni Marcos. Ang tanong, bakit niya nagagawa? Yun po ang matindi ron, Atty. Vic. Mga kaganapan, simula nung siya ay naging Pangulo. Well, at least siguro yung mga first 3-4 months ay maayos. But beyond that, it's totally out of his character. Now, yung nangyayari kanina sa Davao, yun talaga ay dapat kundinahin sapagkat bagamat merong kasong kinaharap si Pastor Kibuloy, kahit ang akusado ay mayroong karapatan. Hindi naman nalulusaw yan at yung convicted nga ay mayroon pa rin karapatan. May remedyo pa ng apila at kahit yung mga persons... Yun ang ipaliwanag nyo kasi sa mga Pilipino, alam mo, itong malaking problema ng Pilipino, very judgmental na mga Pilipino. Okay? Hindi ata nila naiintindihan yan, Atty. Vic. An accused is considered innocent until proven guilty. Type of liberty, may karapatan pa rin yan sa loob ng koreksyon o sa loob ng kulungan. Yung nangyari kanina is in the usual Marcosian style or Marcosian fashion. Yun, Marcosian style and Marcosian fashion. Ano ba, Atty. Vic, yung Marcosian style at Marcosian fashion? Ito ay excessive use of force. Nako, ibig mo ba sabihin, Atty. Vic, nagtatanong lang tayo kasi hindi nagtanong si Sir Jay eh. Ibig bang sabihin, ang mga Marcos mahilig sa excessive use of force or yung paggamit ng sobra-sobra o hindi naman kailangan na puwersa? Anong Tagalog nun? Ay anong maiksing explanation nun? OA. Yun na yun. Ba't ka gagamit ng excessive force? Sobra-sobrang puwersa. Ito OA or praning. Yun na yun eh. Praning ka na. July na. Bakbakan natin ang Davao, July na. Humina ka, Davao, July na. Baka gano'n, baka praning. Hindi ako nagsabi dyan si Atty. Vic. Ine-explain ko lang na maiintindihan ng taong bayan. Kasi Marcosan style o Marcosan fashion. Ganun ba? O di OA or praning. Yes, kanina praning. Si July na eh. O OA na kailangan overkill parati. Pero ito, tanong ko sa inyo. Ako yung nagtatanong lang ha. Kasi wala akong kaalam-alam dyan sa July na yan. Hindi kaya na-anticipate, baka sila may alam. Ako walang alam tungkol dyan sa July. Baka alam nila yung issue ng July. Kasi July, magdadalawang taon na si Marcos. Yun lang naririnig ko. Tapos ipapahuli daw ng July si PRRD sa ICC. Yun ang kumakalat na kwento. At pag pinahuli si PRRD sa ICC ng July, yun na. Yun lang naririnig ko. Hindi ko nga alam. Kaya lang, baka napraning. Dahil July. Ayan na, July. Kailangan na tayong gumawa ng paraan. Mag-July na. Baka ano na. Dahil alam naman nating lahat, bagamat may kinakaharap na kaso, si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa Ayun, sabi nung editor ko, mag-like po yung mga hindi pa po nakaka-like. Napaka-importante ng like nyo kasi mas ikinakalat ni YouTube tong video na ito. So mag-like po kayo at subscribe na rin kayo sa channel ko ha. Sa mga hindi ko pa po subscribers. Pati doon sa mga manunood ng replay. Like and subscribe. At hindi naman ito kilala bilang violenteng tao. Correct. Kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenteng tao. Nako, so, tama. paano nila ipapaliwanag yung 2 batalyon na nagpinaghalong sundalo at pulis? These are state forces na never before seen deployed. Siguro nung panahon lang ng Marawi. Pero yung Marawi, combat yun eh. Ito isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kundi excessive use of force. Yun. Napaka-professional talaga ni Atty. Vic. Galing talaga magpaliwanag nito si Atty. Vic.
na gustong-gusto ko siya. Very professional kung mag-explain siya. Yung ganun daw bang klase ng karami na wala namang history ng violence ang kanilang huhulihin. Ano pa yan? Excessive force. Yun ako sa akin, yun lang. Very professional po kasi si Attorney Vic mag-explain. Alam ko, babanat na naman yung mga... Siyempre, Coach Oli, abogado yan eh. Natural. Very professional yan mag-explain at magaling mag-explain. Hindi rin po. Hindi lahat ng abogado. Kaya gustong-gusto ko sila pag silang dalawa ni Attorney Trixie mag-explain. Ang dami mong matututunan. Excuse me po, hindi lahat ng abogado very professional. Hindi po lahat ng abogado marami kang matututunan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. May natutunan ba kayo doon sa isang abogado na bobo lang ng bobo? May natututunan kayo pag nakikinig kayo sa kanya. Real talk po. Yung isang abogado, may natututunan kayo na tuwing kanyang content ay walang iba kundi si Tulfo. May natutunan kayo. Di ba? So, hindi lahat ng abogado professional. Hindi lahat ng abogado may matututunan. Ang layo eh. It's just like night and day. Etong si Attorney Vic at si Attorney Trixie compared dun sa mga walang alam sabihin kung hindi bobo na abogado. And hubris. Ego-tripping na rin ito, Jay. Yeah, and I think they're just showing everybody na kapag ka ikaw ay sumalungat sa pamahalaan, ganitong klaseng pambabraso ang maaari mong harapin. Yun na yun. Pag sumalungat ka sa pamahalaan, ganitong pambabraso ang ang haharapin mo. Which is, I called, gusto nilang magkaroon to ng chilling effect. Vlogger ka, papakita niya sa'yo. Ito mangyayari sa'yo. Meron kami mga attack dog na mga vloggers, bibirahin kayo. Broadcaster ka, pasasarahan namin ng channel nyo. Kakasuhan namin. Politiko ka, sige, payagan mo ang maisug. Hahalongkatin namin ang kaso nyo. Yan po yung ine-explain ni Attorney Vic. Ngayon, are you proud of that? Tanong ko sa mga Pilipino, especially the neutral people, hindi ko natatanungin yung mga panatiko. Kasi kahit magtsongke sa harap nila, or kahit na anong gawin sa harap nila, hindi na magbabago yung isip ng mga yon kasi panatiko yon. I'm trying to address yung nasa neutral. Do you think we can be proud ng ganitong style? Wala bang legal infractions, constitutional infractions itong ganitong mga pagkilos sa Attorney Vic? Full disclosure, Jay, I'm not the lawyer and I'm not lawyering for Pastor Quiboloy. Opo. With respect to his lawyers, alam naman nila yung mga legal remedies available to them as of this very moment. But from what I have been getting, ang sinerve is arrest warrant. Sure, ang arrest warrant ay maaari mong iserve doon sa mga lugar na kung saan ay pinagdududahang naroon yung taong object or subject ng arrest warrant. Subalit, yung paggamit ng labis-labis na puwersa at yung pagpapadala ng bata-batalyong mga state forces, yan ay not justifiable. Uulitin ko, maaaring may kinakaharap na kaso si Pastor Quiboloy, pero ito hindi kilala at nakilala ni minsan na ito ay violenteng tao. At yun, Vic, sabi nyo, this is sending a signal, ano po. Ito bang ganitong pangyayari, malaki bang impact nito doon sa mga pagkilos ngayon ng Transparency, Accountability Group sa ilalim ng Maisog Movement? For me personally, no. And I think I can also speak on behalf of those who are with the hakbang ng Maisog. Personally, no. Walang epekto ito kundi lalong manggigigil at lalong mag-aalab ang damdamin ng mga nakikisa sa hakbang ng Maisog. Yun ang kailangan. Huwag tayong papatakot. Kasi hindi pwedeng pag binabraso tayo at natatakot tayo, let's focus doon sa
maging boses, pati itong Maisog, maging boses tayo ng mga hinakit ng mga Pilipino. Dahil yun naman ang mukhang mensahe rito, pananakot. But we cannot. The most convenient thing for all of us, including you, Jay, including you, MJ, including me, is to keep quiet and keep our silence. Subalit pag ginawa natin yan, we are being complicit dito sa pagmamalabis ng Marcos administration. Yan. Kaya nga, sabi, kung tayo ay mananahimik lang, ay wala. Kaya nga ang tanong, kailan kaya gagawa ng statement ang presidente, ang vice president, ang Senate sa mga nangyayari ngayon? Tatahimik na lang ba? Hindi dapat hayaan ito. Just imagine, the Constitution is very much in effect and operating, and yet they can afford to do this. Paano na kung pababayaan natin na lapastanganin na lang ating saligang batas pag sa pamamagitan ng taking charter change? Ano na matitirang karapatan natin? Wala na. That's right. Ay, nako. Ganyan na po. Wala na tayong magagawa. Kaya nga, basta sa atin, tuloy ang laban. Asahan ninyo and hopefully, nasa likod po namin kayo. Kasi ilan na lang din po ang mga DDS vloggers dahil syempre, may pera-pera sa kabila. At sana nasa likod namin kayo. Suportahan nyo kami dahil pati kami babanatan. Pati lahat po ng kukontra, nakikita nyo naman, binabanatan. Lahat po, mapa-politiko, mapa-religion, wala silang pinipili. Basta sumalungat ka, babanatan ka. Kita nyo naman siguro. Kita nyo, hindi ako nagpi-fake news. Kita naman nyo. Ilan na po ang nasuspindi dahil panayagan ng Maisog? Mapa-vlogger, mapa-politiko, mapa-media channel, mapa-reliyon. Kakanain ka pag salungat ka. So sana po magsuportahan po tayo. Nasa likod namin kayo.